Yun, good day mga kapirata. Tayo yung nagbabalik. Medyo matagal-tagal na rin tayong simula nung huli tayong mag-record ng video. Kasi wala na talaga akong maisip na topic eh. Pero ngayon, gusto ko mag-video kasi maganda yung panahon ngayon. Saka yung pala, kaya hindi rin ako masyado nag-video kasi hindi naman waterproof tong natin, action cam. And syempre mamaya mabasa to ng ulan, masira. Tag-ulan na ngayon kaya iniingat-ingatan ko yung camera ko. Wala pa tayong pambili ng bago, pero nagbabalak ako kumuha nung Action 4 ng DJI. Gustong gusto ko bumili nun kasi alam ko waterproof yun saka malaking upgrade yun sa video natin. Ang alam ko, kahit wala kang nun, walang mic yung camera, walang mic, basta yung wala siyang external ba? External. Kahit wala siyang external mic, maganda yung yung boses nun. Kahit yun lang gamitin mo yung camera mismo. So parang syempre yung quality ng video niya gustong gusto ko, kasi yung mga napapanood kong mga sikat na motovlogger, ganun talaga yung gamit. DJI Osmo Action 4, katulad ni Reed, si Boss Reed, ganun yung gamit niya. Kaya gustong gusto ko rin yung camera. Nag-sale na ngayon. Parang ang dating price ng Action Combo is nasa 21 ba or 22, parang nasa ganun yung price mo. Pero ngayon na lang siya, 19 siya pag may discount. So laki tipid. Kuha ng video, nag-shooting sila. Bilisan na natin kasi baka umulan na rin, medyo dumidilim na So yun, pa ba? Wala pa ako masyado maisip na topic talaga Pero eto, siguro magkwento ko yung namin nung pag-graduate na ako, nung naghahanap na ako ng work. Nakwento ko na ba to? Parang hindi pa naman siguro. Pero yun nga, naalala ko dati nung hindi ako napag-signal. Nung naghahanap ako ng work, ilang beses ako muntikan na may scam. Yung pinakamalala ko, yung sa sa Cubao banda. Ang in-applyan ko kasi nitong work, IT talaga. Tapos ayun nga, nung pagkadating ko sa Cubao, meron dong isang may isang parang kwarto sa second floor. Doon ng interview. Nung pinuntahan ko yung lugar, talaga medyo, sabi ko parang parang negative or talagang feeling ko is scam kasi yung lugar na yun parang lang siya, isang kwarto, tapos may mga may mga divider lang yung ibang part nung kwarto, tapos may mga upuan, table, parang ganun lang yung talagang simple lang, hindi mo nga matawag na office yung lugar kasi siya, tawag dito, ang talaga
ah, magulo talaga. So yun nga, parang nung nandun na ako, parang ang tingin ko talaga sa kanya, parang kwarto lang na bigla ang sinetap. So yun nga, nagpunta ako sa Cubao. Pasok ko dun sa room ni may mga aplikanteng iba. Tapos habang nandun kami, parang may pinasagutan lang. Tapos onting interview, tinanong kung ano yung applyan. Ayun, sinabi ko IT. Tapos so yun, in-interview kami. Pero dun sa part na yun, parang naintindihan ko na wala silang balak kunin. Neto ko lang to na-realize na parang ganun yung trap talaga nila. Parang kunwari interviewing kayo doon sa mga posisyon na gusto nyo, pero ang ending iyan ako yung as IT, which is ganun nga yung nangyari sa akin. Parang after akong interview, parang sinabi nila wala talaga, hindi daw available yung IT position na gusto ko. Pero tinanong nila kung baka gusto ko daw mag-apply as an agent. Syempre ako, nandun na ako, nasayang na yung oras ko. Sinubukan ko na. Tapos ayun nga, yung company na pinagdalahan sa amin, yun yung company na una nag-reject sa akin na naghahanap ako ng trabaho. Call center to. Pero nakapasok din naman ako doon eventually. Itong pandemic, yun nga lang, hindi rin ako nagtagal. Pero yun nga, doon kami. Ang naalala ko noon, nung pagkadala sa amin doon, iniwan na talaga kami. Parang tingin ko doon sa company na na pag-applyan ko, parang lang siyang referral company. Parang sila yung company na kumikita sa mga referral ng mga aplikante. Kuwari pagpasok sila, may sila referral fee. Hindi ko lang sure kung yung referral fee makukuha ba nila within 6 months, kasi ganun sa BPO katulad ko, pag ako nakapag-refer ako ng aplikante tapos nakapasok, nag-stay ng 6 months, makukuha ko yung yung referral fee, which is alam ko ng time ko parang 25,000 yata. Parang pag nakompleto yung 6 months, makukuha ko ng buo. Yung mga first, alam ko yung first 3 months, parang percentage lang ng 25,000. Tapos ayun nga, pag umabot ng 6 months, parang doon ko na makukuha yung buong So dapat nandun ka sa company nyo na habang nagtitraining yung aplikante para makuha mo yung yung referral. Pero sa dun nga sa kanila, hindi ko sure kung kung ganun din dun sa mga recruiter. Pero yun nga, di naman siya totally scam. Feeling ko lang nabudol ako kasi nga talaga IT talaga yung na-applyan ko ng mga time na yun. Pero ayun, parang trinap ako, interview lang kunwari, tapos ang uwi pala call center din talaga yung trabaho, which is wala naman akong sa call center. Wala naman ng masamang sa pagiging call center agent. Pero syempre gusto ko talagang work IT kasi yun nga, tinapos ko ng time na yun. Alam ko dito sa part na to ng Katipunan may NCAP na pero di ko alam kung paano yung implementation nun kasi wala namang motorcycle lane dito. Siguro yung madalas sa violation dito yung mga dumadaan na lang ng bike lane sa bawah. Siya
buti napansin tayo, gumilid ng konti yung kotse. So yun nga, feeling ko implementation ng EDCAP dito yung mga common violation lang, walang tungkol about sa motorcycling kasi wala naman talagang motorcycling dito. Yan. Ang init. Traffic ngayon guys, bakit ganito? Ayan, alam ko pag ganyan may sa NCAP yan, kung nag-stay siya dyan sa bike lane ng sobrang tagal, siguro kung umabot siya doon sa stoplight tapos nasa bike lane pa rin, alam ko mababiolation siya nun, pero so far wala naman. Sukan na ba? Pero parang wala akong nakikita mga estudyante ngayon. Or sila, nakasunod pa rin sila doon sa dating dating schedule ng pasukan. Kasi alam ko yung mga public bumalik na doon sa regular na pasukan, yung simula March hanggang June walang pasok, parang June 15 yung start ng pasukan. Pero sa sa college alam ko walang pasok pag naman from nga ba tawag dito, from June hanggang July, tama, hanggang August 15 sila walang pasok. Parang inusog nila ng 2 months kasi nga yung mga kaya nila inusog yun kasi nga yung bandang June binabaha na. Yun yung parang yun yung in-implement na itong mga previous years. Kaya ayun, baka yun pa rin yung sinusunod nilang schedule ng pasok. Pero yung mga public, alam ko bumalik na sila doon sa regular, doon sa nakasanayan na pag summer bakasyon talaga. Ayun na, super traffic. Ganda ng kotse itim sa likod doon, matte finish na black. Tapos parang parang electric car parang BYD. Hindi ko lang kung kita sa camera ko pero ganda traffic. No contact apprehension in effect. So dito may huli, bawal ka sa bike lane. Yari ka pag dumaan ka dyan, talagang sure yan, may ticket ka na lang, may love letter ka matatanggap. Sobrang na may NCAP. Talaga yung medyo pangit sa sa part na to may mga driver talagang ayaw kayong pasingitin.
Wala nang ano dito eh, wala na motorcycling dito eh, tapos saharain ka pa. Buti sana kung malamig eh. Pero okay lang, siguro ayaw lang talaga nila magasgasan yung motor nila, ay yung kotse. Pero syempre, konsiderasyon naman. Wala na kami madaanan eh. Kaya nga nangyayari, kaysa mag-stay kami dito sa sulok, pakalat-kalat. Ito, may love letter yan. Cut dito eh. Pwede na! Nakalagpas din tayo sa traffic. Dito medyo tuloy-tuloy na eh. Dito medyo smooth na yung ano, yung daan. Wala na masyadong traffic dito. Doon na lang sa ano, yung papunta na ano, yung dugtong ng Commonwealth. Yun sa palabas ng ano, ng Luzon. Doon na lang magta-traffic ulit. Kasi ano doon, maliit lang yung daan. Traffic eh. So nakalabas na rin tayo. Abang-abang na konting ingat para di tayo masagi. Kabuk na yan. Parang ano, may silent hill ulit ah. Nakakamiss din pala yung ano no, yung may mga computer shop na pinaglalaruan. Parang na-realize ko to nung ano, may computer na ako sa sarili. Tapos, na-check pa nung may sarili na akong computer. Hindi na uso yung mga ano, yung mga online games katulad ng mga ano, Run Online, yung mga Ragnarok. Parang uso na nung time na yun, yung mga Dota, League of Legends, which is ano, kahit hindi ka na masyadong mag-addict, okay lang. Pero syempre, kung wala pa akong computer, kung gusto ko talaga magpalakas ng karakter ko eh. Kaso yun nga, wala tayong pera. Tapos nung may computer na tayo, di na uso yung mga ganun laro. So wala na akong ano, parang medyo nawala na ako ng gana mag-computer doon. Parang naalala ko nung nagka-computer ako, pinapalakas ko na lang mga Pet Society, mga Restaurant City na lang eh.
nahayaan ko lang nakabukas. Saka yung mga na-miss ko sa computer shop, syempre yung yung tipong kahit hindi mo kilala, magiging tropa mo kasi lagi kayo naglalaro sa computer shop. Yung mga ibang tropa ko sa Bulacan, nakilala ko lang talaga yun dahil sa computer shop. Uy, grabe na. Tarantado. Ako. Tarantado. So, pumasok ka na. Huli ka. Baka ng windshield siya na ngayon mali. Pero di naman ako yung pinadali. Yun nga, lamunti ka na isang nating rider. Buti yung rider medyo mabait, hindi siya pinansin. Pero kung medyo mabilis yung sasakyan, dali talaga yung rider na yun. So yun nga pala, meron pa palang isang balitang gusto kong iitakin. Yun yung about sa yung hindi ko masyadong alam tong na to yung balitan to pero parang ang narinig ko kasi yung parang may certain law na sa pag-video in public. So ayun, dapat every time na magbibideo ka, tapos may sabihin nating nagreklamo, pa-take down yung video kasi nandun yung mukha nila kahit nakagip lang. Basta within the frame, dapat i-take down mo yung video kung ayaw mo mag-face ng mga legal consequences. So yun yung alam ko pero hindi ko sure. Pero yun nga, yung pinaka nung balik nung lunga na bago is medyo may restriction na sa pagbi-video. So yung kaninang nakuhaan natin, di namang kita yung mukha, so feeling ko okay lang. Yung plate number, feeling ko wala namang kaso kung hindi ko takpan kasi nga public road naman to. Pero yan nga, dapat daw mag-ingat tayo sa pagbibideo na kasi may mga ganun nga. Pero yun sa mga bata, kuwari nasa yung mga frame, sa frame ng video mo yung mga bata, ayun talaga bawal ka pa rin bawal mo pa rin sila isama sa video. Kailangan mo pa rin kailangan mo pa rin sila i-blur or i-cut mo yung part na nandun sila sa video. Ayun yung alam ko kasi ko lang to daanan ko lang to nung nag-scroll ako sa Facebook pero hindi ko na masyadong pinagtuunan ng pansin kasi nga syempre nagbablog tayo sa kalsada, lagi tayo, bira naman tayong mag-video ng mga bata or mag-video ng mga tao sa kalsada, yung mga kita yung mukha. So feeling ko okay lang naman, saka hindi naman tayo masyadong affected ng batas na yun. Tapos ano pa ba, since nasa topic tayo ng video, isingit din natin yung itong type ng vlogger na kinakainisan ko. Ano lang to, parang follow up lang to doon sa previous video natin. Yun, masingit ko lang tong na to, type ng vlogger na to. Ito yung mga yung nagsasabi ng social experiment, pero wala namang experiment na nangyari doon sa video. Parang lang ang nangyayari,
kunwaring mahirap, bibili, hindi pagbibigyan ng pagkain, tapos pag mayaman, bibili, binibigyan ng pagkain kahit utang. Alam niyo yun, yung mga ganun social experiment. Tapos sa huli parang magbibigay ng mga limos. Nauwi sa poverty corn talaga yung niya yung bottom line dun so yung kinakainisan ko rin yung mga ganong video. Sana nakakainis din yung yung mga content na tawag dito, ba yun, nakalimutan ko na naman. Lagi ko na nakakalimutan yung part ng na yun, type ng content creator na yun. Ayun, kinakainisan ko yung nagpo-promote pala ng sugal. Ayoko yun. Ibang former streamer na mga laro, nauuwi talaga sa sugal yung content ay nako. Yan, NCAP tao dito, lalaki ng so yun nga, ayoko yung mga content na nagpo-promote ng sugal. Pero syempre hindi naman natin sila mapipigilan na wag na mag-promote ng sugal kasi content naman nila yan. Pero ayun, as much as possible, talagang dito sa channel na to ayoko talagang mag-promote ng sugal. Never ako magpo-promote ng kahit anong type ng sugal dito. Yun lang masabi ko. So yun, nasingit ko lang yung part na yun kasi yun talaga yung gusto ko pa sabihin nung nakaraan. Di ko lang nabanggit sa previous vlog ko. Pero yun nga, as much as possible, umiwas tayo sa sugal kasi nakasira ng buhay yan. May mga kilala akong nakaipon na ng bahay, ng lupa, ng mga kotse, tapos nawala lahat dahil sa sugal. And yung iba naman kasi, alam niyo yun, hindi naman naglalaro ng sugal yun para mag-enjoy Yung iba talaga dyan, pag natalo, na-addict sa sugal kasi kaya sila naglalaro, hindi na para manalo, para mabawi na lang yung natalo nila. Tapos yun, kakalaro nila, palubog sila ng palubog kasi hindi na talaga sila nananalo. So yun, don't gamble. Huwag kayong magsugal. Naman makakano puro tayo madaanan. Dito ko na siguro tapusin yung vlog kasi malapit na rin naman ako. So hanggang dito na lang guys. At kung umabot ka sa sa
part ng video na to, pahingin naman ako ng like and subscribe. Follow nyo na rin yung mga TikTok ko saka Facebook. So hanggang dito na lang guys. Bye na.